sa pagbabalik ng Panginoon ay matagpuan po tayo na nasa kalooban niya, na tayo ay nagpapatuloy at naglilingkod. So ngayong umaga ay dadako na po tayo sa pinaka-sensitibong bahagi ng ating gawain. Yan po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa ay tuon natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga tainga sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos at ating buksan ang ating mga Biblia in the book of Corinthians. Book of John. Book of John chapter number 14. So one of the great promises of God to His disciples, sa lahat ng mga mananampalataya at mga saved, mga born again, mga na-regenerate. Okay, John chapter number 14, babasahin ko sa verse 1, kayo naman po ay babasahin nyo sa verse 2 ng sabay-sabay at malakas. Amen? Amen. Hanggang tayo ay makarating sa verse number 4. Ganito po ang sinasabi in King James Version, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go where a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. So tayo pong lahat ay umuko panandali, hingin po natin ang gabay at tulong ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga at kami po ay makapakikinig ng mga salita ng buhay na siyang magpapalakas at hahamon ng aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito sa gabay at karunungan ng banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa aming Panginoon. At ang katagumpayan ay patuloy po namin hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. And all the people say, Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So every year ay we are studying yung tinatawag na about the coming of the Lord, which is yung ating Sunday School, Eschatology. So, isa sa pinakamagandang paksa na itinuturo ng Biblia ay ang kaalaman ng magaganap at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. No? Actually, the rapture is not the second coming. So, ang second coming ay during millennium. Ang Panginoon ay bababa kasama ng mga saints, ng mga mananampalataya upang mabuhay dito sa lupa ng 1,000 taon. And while doon sa mga naiwan during tribulation ay nakakalungkot at kung tatanggapin nila ang Panginoon, kaya lang ay kinakailangan nilang maranasan pa rin ang magaganap na matinding kahirapan dito sa lupa. So yun yung sinabi na ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. No? At during that time ay talagang ang choice mo na lang pag nahuli ka ay pugot kaysa magpatatak ng tinatawag na mark of the beast, no? O magpalagay ng chips sa kamay o sa noo. As I said, na ang kamay lang natin, no? At ang noo ang pwede lang malagyan ng tinatawag na mga electronic device na kayang basahin ng computer. Maliban sa dalawang yan, ay wala nang parte ng katawan ng tao na pwedeng mabasa ang tinatawag na chips na mailalagay. So yan ay ang iba ginagawa na yan, nagpapa-implant na ng tinatawag na microchip. So yan daw ay isin laki lang ng butil ng bigas na i-insert
sa kamay, no, at or sa noo, no? At sabi ng awiting kanina ay mainam pang hindi ka na pinanganak kung aabutan mong tribulation. But there are some people na talagang sila ang pumili, sila ang gumawa ng bagay na yon para maranasan ng tinatawag na the Great Tribulation. So tayo na mga mananampalataya ay may tuturing na mapalad, pinagpala, sapagkat hindi na ipararanas ng Panginoon sa church yung tinatawag na matinding kahirapan na magaganap dito sa lupa. Okay. So ngayong umaga sa ating binasa ay isa sa mga pangako ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bago siya, ang Panginoon ay bago umalis ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad na ang Panginoon ay aalis pansamantala, ngunit siya ay babalik. So pamamagatan po natin ang ating mensahe, the home of the saved. The home of the saved. Ang tahanan ng mga ligtas. Are you saved? Amen. So, praise God kung kayo ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon. So, dalawang uri ng tinatawag na sampalataya ang may kakategorize natin. Isang pananampalataya, no, by hearing only. At ang pangalawa naman ay pagsampalataya by doing it. Ayan. So, hindi lang doon sa mga nanampalataya, doon sa mga duminig lang at hindi na ito ginawa, hindi na ito pinamuhay, but I pray na doon tayo sa ikalawa. Sila yung mga nakapakinig ng salita ng Diyos and then kanilang isinabuhay. Amen? Amen. So, the home of the saved. So, makikita natin in verse number 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. So, alam nyo, dito sa lupa ay wala na tayong masulingan. Wala na tayong mapuntahan. Bakit? Sa magkabila ay puro problema, puro isipin, puro pangangailangan, no? Maging karamdaman, suliranin sa buhay na parang wala ng solusyon. So kaya ang tao ay wala na talagang puwang dito sa mundong ito eh. Kaya ang mga mananampalataya ay kukunin ng ating Panginoon. No? So yan ay bunga ng kasalanan na ating ginawa ng ating maging ng ating mga ninuno na ating nararanasan hanggang ngayon. Ano yan? Yung tinatawag na takot. No? So number 1, the fear. The fear. Takot. So wala na tayong kapayapaan, no? Maging sa pang-araw-araw nating buhay, no? Ay tila baga na ang tao ay nabubuhay na lamang sa takot, no? So tayo na mga mananampalataya, since yan ang nagaganap sa ating paligid, minsan ay hindi mo maiwasan na ikaw ay maapektuhan. Hindi mo maiwasan na hindi ka mag-isip. Right? So bakit? Kasi yan ang nararanasan ng ating paligid. Kung kaya't ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga anak, let not your heart be troubled. No? Bakit? Kasi napupuno, kahit tayo ligtas na, kahit tayo Kristiyano na, kahit tayo papuntang langit na, we experience the fear here on earth. So tayo sakop ng tinatawag na pagkatakot, no? Pagkabalisa, pag-iisip, pag-aalala ng mundo. No? So kaya sabi ng Panginoon, we as Christian, we as the sons of God, ay binigyan niya ng tinatawag na comfort. Let not your heart be troubled. No? Huwag mabahala, huwag mabagabag ang iyong puso. Sapagkat nandito pa tayo sa lupa, of course, meron tayong mga problema pa. Kaya hindi totoo yung tinatawag na prosperity gospel eh. Yung pinangangaral na pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi ka na maghihirap. Puro saya na lang. Puro kasaganaan. So yan tinatawag na prosperity gospel. We don't believe that.
Even the Lord Himself ay sinabi niya sa kanyang mga anak na huwag kayong mga mabagaban. Why? Because sabi ko nga ay dito sa lupa ay punong-puno tayo ng pinupuno tayo ng mundo ng takot. Lalo na kung ang kasama natin ay mga unbeliever, so hindi maiwasan kasi maging sa trabaho. Marami tayong mga kasamang unbeliever. Although alam nila na tayo ay Kristiyano, minsan ay may mga tao talaga na matitigas ang puso, no? Na pinawawalang bahala nila ang salita ng Diyos. Why? Kasi katulad din natin sila nung tayo ay wala pa kay Kristo. So ang tawag sa atin ay natural man. Natural man. So wala pang tinatawag na Espiritu ng Diyos, no? Patay. Wala pang kamalayan sa kalooban ng Diyos. Kaya alam nyo, may pastor na nagtanong sa akin Sabi niya, nung ako'y dumadalo ng church, no, sa ating church sa Pilipinas, sabi ng pastor, Manuel, yan, alam mo ba kung anong plano ng Diyos sa'yo? Hindi ko po alam kung anong plano ng Diyos sa buhay ko, pastor. Alam mo ba na ang plano niya, maligtas ka? So, hindi ko po alam yun, pastor. No? At ngayon ay pakikita ko sa iyo na ang Diyos ay may mahal niya ang iyong kaluluwa. Ang Diyos ay pinakikita niya na may nakaabang, nakapahamakan sapagkat ikaw, tayong mga tao ay makasalanan. So, pinakita sa atin mula sa Biblia. No? At salamat sa taong yun. Salamat sa pastor na yun. At yun ay kundi dahil sa kanya ay marahil ay hindi rin ako natuto, no? Kasi ang pastor natin na yon ay senior pastor na Pastor Emeritus, Pastor Rolly Antioquia, no? Siya yung pastor ng prima ng ating church sa Landmark. So at hindi pa Landmark noon, Balikatan ang pangalan ng ating church. At nung may umampon sa atin na isang church sa Amerika, dahil meron silang privilege, no? May mga pastor na alam nyo naman noon, pagka nakaka-abroad ay minsan ang pagpe-present ng ating gawain para bang napakahirap, parang walang hindi siya capable na magkaroon ng isang lupa, ng isang maayos na church, no? That is, minsan karamihan ng mga mentality noon ay para ikaw ay matulungan, kinakailangan ay kumuha ka ng aampon sa iyo. No? At yun nga, at napalitan ng ating church ng pangalan from Landmark. No? At bukod doon ay marami pang naging problema. No? Kasi raw ang pangalang Balikatan, para bang puro problema na lang. Lagi na lang nagbabalikatan. No? So, at isa rin yun sa naging dahilan kung bakit ito'y tuluyang pinalitan. But, Balikatan Bible Baptist Church ay isang church na pinagpala sapagkat doon tayo nanggaling. So, yan yung ating nanay na pinanggalingan ng Landmark, yung Balikatan, from Taguig. No? At ngayon, ang church doon ay because of their mission-minded, so napakadaming worker, isinend out ang lahat ng mga yan, no? Ikaw kapatid, doon ka sa gawing lugar na yon, Montalban, Rizal, o ikaw naman kapatid ay doon sa gawing, talagang pinalabas lahat ng worker, no? Kasi nga naman, pag nasa loob ka, nasa church ka, wala ka masyadong iniisip, susuporta ka lang, no? Ngunit ang malungkot, susuporta ka na lang, hindi pa magawa minsan ng miyembro, no? So, at salamat sa Diyos dahil ang church na Balikatan ay nakapagpatayo ng sariling building, 3 stories, 4 stories, then may extension pa. Yan ay dahil sa pagtutulong-tulong ng mga mananampalataya. So, hindi yan kaya ng pastor mag-isa. At of course, yan ay gagawin ng isang katawan, which is the church, ay pinagpala ang Panginoon. Pagka nagtutulungan ng church, ay doon pinagpapala ng Panginoon. No, pagka ang church ay nagkakaisa,
nagkakaroon sila ng tinatawag na unity, ng love. So, bine-bless ng Panginoon. Alright, so the fear, pakikita natin na yung takot ay halos araw-araw ng ating buhay ay binabalot ang ating mga puso. No? So, kaya alam nyo na ang salita lang ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng comfort. Amen? Wala nang iba eh. Hindi ang pagbaba ng gasolina, hindi ang pagbaba ng presyo ng pagkain, hindi yan eh. So, ang salita na lang ng Diyos. Why? According to Matthew, chapter 4, verse number 4. So, alam natin yung sinasabi doon, na man shall not live by bread alone. Minsan, nawawala na tayo ng pagkain. Napupuno na tayo ng takot. Hindi na natin makuha ang manalangin sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon na hindi normal na tayo mabuhay lang sa tinapay. Hindi normal na ang buhay natin ay dito lang sa mundo. That's why the Lord Himself said to His disciples, let not your heart be troubled. Huwag mabagabag, huwag mag-alala. Bakit? So merong ama na nakahandang tumulong, umagapay, sumaklolo, tumugon ang ating mga panalangin. Amen? Amen. At huwag nating pilitin mabuhay na hiwalay sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Bakit? Hindi ka talaga matitiwasay, hindi ka mapapayapa. Dahil sa mundong ito, yung ikaw ay lumayo pa sa Diyos, mas lalong kahabag-habag, mas lalong nakakatakot, mas lalong nagbibigay sa atin ng panghihina ng loob. Nawawalan tayo ng pag-asa. So the fear, at alam natin, ang pinagmula ng fear, yan ay ang pagsuway ng tao sa kautusan ng Diyos. So actually, hindi nagtago si Eva at Adan just because they are naked. Just because they fear God for their disobedience. So, kaya sila nagtago eh. Bakit? Nagkaroon ng fear just because of sin. So, alam natin na pagka meron tayong kasalanan, may bumabagabag na takot sa ating mga puso as Christian. Naranasan nyo ba yan? Amen. Pag may nagawa kang mali, para hindi ka mapakali, nababagabag ka, hindi ka makatawag agad sa Diyos. Bakit? It is like Adam and Eve, nung sila ay sumuway, nung sila ay hindi sumunod sa salita ng Diyos, nagkaroon ng takot. At pag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, the fear becomes bigger. Kaya pagka tayo sumusuway, ang takot lumalaki ng lumalaki. Oh? Hanggang sa dumating ang isang araw, hindi mo na kaya, Panginoon, hindi ko na po kaya. No? Ikaw na lang ang makagagawa sa buhay ko. So pinipilit natin mabuhay sa sarili nating gusto, sa sarili nating nais. Pero hindi yan ang disenyo ng Diyos sa isang anak na masunurin. Ang disenyo ng Diyos sa isang anak na masunurin, siya ay pagpalain. Amen? Amen. So yun ang plano niya, wala na. At kung hindi mo palalakaran ng kalooban ng Diyos, mas lalo tayong mapupuno ng takot, mga kapatid. So number 2, not only the fear, the focus. The focus. Ayan. Sabihin nyo nga, focus. Focus. No? At pag sinabing focus, no? ang iyong isip, ang iyong tainga, no? Hindi lang naman mata ang nakafocus eh. Maging ang isip. Bakit? Sapagkat ang tao pwedeng mag-focus ng mata lang na wala ang isip, di ba? Minsan nakaupo ako sa pagkainan, no? Ay wala naman akong tinitingnan, pero diretso yung aking mga mata. At tumatapat yung aking anak. Baka. Ha? So, no, absent-minded. Pero yung mata ko nakafocus sa wala namang tinitingnan. No? Kaya ang Kristiyano, pwedeng ma-focus ang kanyang mata na wala ang isip. Maging ang kanyang mga tainga. Alam niyo yun? Yung nagsasalita ka na, di ba? Parang yung kausap mo. Pero nakafocus siya.
No, yung mga mata niya, hindi nga gumagalaw eh. Focus na focus. Pero yung isip, yung tainga, walang naririnig, wala sa isip. Ayun. No? May iniisip na iba. Ang sinasabing focus ng ating Panginoon, no, ay ituon ang ating mga mata, ang ating mga puso, ang ating isip, ang ating mga tainga sa Kanyang salita. Sa ating Panginoon lang. Look into my eyes. Di ba? Look into my eyes. Di ba? Tingnan mo ang aking mga mata. Pagkasiling mo, sabi mo, beautiful eyes. Diba? Pakurap-kurap pa, na may smile eh. No? Talagang nawawala ang pagod ko eh. No? Napapalitan ng tuwa. No? Wala na eh. Wala nang beautiful eyes eh. No? Kurang eyes. Kurap na lang. Hindi, hirap ka No? lang. Okay, so the focus. So, sabi ng Panginoon, verse number 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Amen? So, believe. Ye believe in God, believe also in me. That is the focus. Kayong mga naniniwala sa Diyos, manampalataya kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Amen? Dahil pag hindi tayo manampalataya sa anak ng Diyos, we cannot see God. Di natin makikita ang Ama. Di natin makikita ang Diyos. Why? Just because Jesus is the way. Amen? Amen. So, ang focus ng ating mga mata sa ating Panginoon, wag sa yung mga dalaga, ibang focus sa mga binatang, mga gwapo, mga lalaki naman sa mga dalagang magaganda. Amen? Amen. No? Pero kung teenager pa kayo, nag-aaral pa kayo, tsaka na lang muna ang love. Yan. No? So, puro pagbutihin nyo muna ang inyong pag-aaral. Bumabagsak nga kayo eh. Diba? Focus muna kayo sa schooling. Amen? Mga young people? Amen? Mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Huwag na yung cellphone. Okay. So, buksan natin ang book of Hebrews. Huwag niyong aalisin sa ating text. Hebrews chapter number 12, verse number 2. So, the focus. Ye believe in God, believe also in me. In Hebrews 12, verse number 2, kung nyo nakita, say amen? Amen. Ang sabi yan, looking. Kanino? Unto Jesus. Saan? Sa pinagmulan, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the Father of the throne of God. Amen? Amen. Kaya ang paglilingkod, hindi ito nakabase sa damdamin. Hindi nakabase sa kapatiran. Hindi nakabase sa pastor. Saan? Nakabase sa salita ng Diyos. Amen? Looking unto Jesus, your focus. Minsan, out of focus tayo eh. Minsan, parang hindi si Jesus ang pinaglilingkuran natin eh. Pagka tayo gumagawa ng kasalanan, no, wala yung focus. Para bang, ang focus natin, yung sarili natin, parang walang Diyos na nakakakita sa atin. So, alam nyo ba, nung ikaw ay naligtas, ang focus ng Panginoon, ang focus ng kanyang mata, nasa iyo. Ngayong Kristiyano ka na, anong ginagawa mo? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong sabihin? Anong dapat mong isipin? Anong dapat mong ipamuhay? The focus. So, gano'n naman din tayo. Kung tayo nakikita ng Diyos, mahalaga naman din ang focus ng ating buhay, ng ating puso ay sa Diyos. And I believe, kung wala yung focus, madalas distracted tayo. Alam niyo ba yung distracted na mananampalataya? Para bang mali-mali, hindi alam ang gagawin, parang hindi siya sigurado. Pupunta ba akong church ngayon? Magme-memory verse kaya ako ngayon? Ano bang gagawin ko? Kakain ba ako? Pero yung mga ganyan, yan ang naalala nila. No?
Ang naaalala nila yung gagawin sa bahay, tatrabahuhin, no? Hindi pa tapos ang linggo, ang focus na ng isip, yung work, itong gagawin ko sa trabaho, no? So ang Diyos, gusto tayong bigyan ng kapahingahan. At ang kapahingahan na yan, alam nyo, yung kapahingahan ng ating mga kaluluwa, no, ay matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. Ang ating kalakasan matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. No? Anong sabi ng Biblia? Come unto me, all ye that weary and heavy laden. So ang Panginoon, alam niya, pagod tayo eh. No? Pero sasabihin natin hindi mo na ako dadalo ng checks, magpapahinga muna ako. Alam naman ng Panginoon, pagod ako. Yes, alam ng Diyos. Pagod ka, kaya dapat magpahinga ka. Saan? Sa kanyang mga salita. Pumunta ka ng church, makinig ka. Amen? Mag-focus ka sa sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kailangan natin ng focus eh. Kinakailangan, sigurado ka eh. No? Diba? Nung Olympics, kilala nyo ba yung trending ngayon na si Yulo ba? Yusop? Si Yusop? Na yung sa shooting ng barel? Na ano bang lahi ito? Walang mga gadgets, walang mga scope na sa baril eh. Nakasalamin pa. Medyo malabo mata. Pero nag-silver siya, nakuha niya ang silver. No? Kakaiba. So, mga Koreano naman ay talagang todo forma sa mga gadgets, no? Halos nakapamewang na lang, parang naglalaro eh. Mga Koreano, no? Pero si Yusop, no? Walang ka-arte-arte, t-shirt lang. Nakapamulsa na lang kamay, babalik. So, walang extra gadgets. No? Bakit? Kasi importante doon, yung focus niya eh. Minsan, gusto mo lang ng sports pagka may gamit ka. Pwede bang walang gamit pagka gusto mo mag-sports? Pwede naman eh, walang gamit. No? So, kailangan natin ng focus. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Ano bang nais mong marating sa iyong Christian life? Ano bang gusto mong mabago sa buhay mo? Anong focus mo? So, yan ang sabi ng Panginoon. You believe in God, believe also in me. Kung tayo nananampalataya sa Diyos, tayo nagtitiwala sa Diyos, anong focus mo? Ikaw pa rin ba yung masyadong mag-intindi? No? Ikaw pa rin ba yung tao na pinipilit mo na ikaw ang gumawa, hindi ang kamay ng Diyos? Alam nyo, kaya tayo nababalisa. Pinipilit natin na tayong gumawa ng bagay na imposible. No? Bakit? Wala yung focus eh, kaya nababalisa ka eh. Ilagay mo sa kamay ng Panginoon. No? Kung imposible sa tao, sa mata ng tao, sabi ng Biblia, for God, ayan, walang imposible sa Diyos. So, kung walang imposible sa Diyos, ba't kinakailangan mong mag-isip? Amen. So, ibig sabihin, mali lang minsan ang focus ng mata natin eh. Mali ang focus ng ating isip. Mali ang focus ng ating tainga. Minsan, mas madali tayong ma-impluensya ng naririnig natin, pumapasok sa ating tainga. At pag pumasok ito sa iyong tainga, maglalaro sa iyong isipan. No? Ganyan yun eh. Pansinin nyo, nung nagkasala si Eve, di ba? Narinig niya muna. Di ba? Nung narinig ni Eva, yung sinabi niya sa sinabi talaga ng Diyos yan? Naglaro sa isipan ni Eva, oo nga, no? Mukhang tama ka, Satanas. No? Mukhang tama ka, Satanas. May punto ka. No? So, kaya kinain ni Eva eh, no? Yung ginawa niya, mali. No? Kasi nung narinig niya, at nung narinig niya, pumasok sa isip niya, at nung naisip niya ito, ginawa niya. Kaya nakita niyo, pag mali ang focus ng tenga, mali ang focus ng isip, mali ang gagawin mo. Amen. That is the result of sin. That is the result of the fall ng Kristiyano sa kanyang Christian life.
Kaya nga mga tahinga natin, durin mo, 1 week from Monday to Saturday, kung wala ang salita ng Diyos, puro salita ng mundo, anong focus mo, di ba? Mas malaki ang potential, no, ng mundo na ma-impluensyahan ka kaysa sa salita ng Diyos. At kung pupunta tayo ng Sunday lang, minsan doon lang natin naiisip, oo nga, no? Kita mo, pati yung kaisa-isang salita ng hayop, pinagagaya natin eh. Ng baka, oo nga, oo nga. Diba? Bakit? Kasi dito tayo kinigising ng Diyos. Amen? Amen. Salamat. The focus. And number 3, the fact. The fact. Okay. So, ano ang mga katotohanan? No? What is the truth? The fact. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Napakagandang salita ng ating Panginoon. Napakagandang mga words na binitawan ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. So, the fact. So, bakit kinakailangan huwag tayong matakot? No? Ang ating mga puso, ang ating mga isip, no? Bakit dapat ma-focus ang ating mga mata? Just because the fact. Ano ba yung pangako niya na meron dito? Isang lugar na kalalagyan ng isang Kristiyano. Ano yan? Isang mansyon. Saan yan? Sa langit. Amen? Amen. Are you safe? Amen. Kaya sabi ng Panginoon huwag kang mabalisa. Why? Because this is not your place. This is not your home. Your home is heaven. Amen? Langit ang tahanan natin Kaya alam natin, iiwan natin kung anong meron tayo dito sa lupa. Right. No? Pero kung may utang ka, bayaran mo muna. Aray. No? Magbayad ka muna. No? So, Pwede magtakip ka ng mukha. kaya sa rapture, maraming malulugi maraming magagalit, mga bumbay, mga pautangan. No? Naiwanan ng Kristiyano. No? Okay, so the fact. So ito yung katotohanan na ang mga anak ng Diyos, no, ay may lugar na kalalagyan. At ang lugar na ito ay lugar na hindi ginawa ng kamay ng tao. Ito'y kamay ng Diyos. Ano yan? A mansion. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatapak ng mansion. Hindi pa ako kahit man lang kaibigan na merong mansyon, hindi ako natapak sa isang mansyon. Basta nakikita ko lang sa picture ang mansyon, malaking bahay. Hindi ko alam paano mo titiran ito kung ilan lang kayo. No? So, pero sabi ng Panginoon, isang mansyon. Bakit? Kasi dito sa lupa, siguro magkaroon man ng Kristiyano na may mansyon, sasabihin nating rara Hindi, pangkaraniwan lang. No? No? So, pero sabi ng Panginoon, doon sa langit, magkakaroon ka ng isang bahay na mansyon. Amen? At ang mansyon na ito, no, ito ang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen. No? So, nakita niyo yung ginawang preparasyon ng ating Panginoon. Special ka Special tayo. Special ang anak ng Diyos. No? Kinakailangan ipaghanda kita ng lugar na kalalagyan mo. At ito ang langit. At doon sa langit may mansyon. At ang nakaka-intriga dito, doon sa mansyon ng kanyang ama, ay maraming bahay. Paano nagkaroon ng bahay sa loob ng mansyon? Gaano kalaking mansyon ito? Ibig sabihin, napakalaking mansyon. Para sabihin, mayroong mga bahay sa loob ng mansyon. So, if you can imagine, diba, napakalaki. Ilan tayong Kristiyano sa buong mundo? Napakadami natin. Anong klaseng mansyon ito? So, this is the fact that God promised us, He will prepare
a place for you. Pero alam nyo, may nakakalungkot dito sa pangako ng ating Panginoon. No? Nung sinabihan ng Lord ang kanyang mga disciple na aalis ako at sa ating pag-alis, ako'y babalik dahil kukunin ko kayo. Dahil gusto ko kung nasan ako, nandun din kayo. Amen? Amen. Pero may malungkot dito sa mga mananampalatayang kinakausap ng ating Panginoon sa verse number 5. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? So meron palang Kristiyano unsaved. Kasamang sumasamba, pumupunta sa church, hindi niya alam yung lugar, hindi niya alam yung daan papunta doon. No? Paano namin malalaman? So ang malungkot dito, nagsama pa siya ng ilang Kristiyano. No? Bakit? Alam niyo, isang Kristiyanong tamad, ang kasama rin niya tamad. No? Bakit? Nagkakahawahan. So nakita niyo ba yung... Para virus. So nagkakahawahan. Pagka ang Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible, ang gusto niyang kasama, yung hindi rin nagbabasa ng Bible. Anong pinagkukwentuhan nila? Hindi ko na binabasa. Ako rin eh. Diba? Bakit? Dahil pag yung kasama yung nagbabasa, mapapahiya siya eh. Kaya kung minsan, kung sino espiritual, yun ang magkakasama. Baligtad. Doon ka sumama sa mga espiritual. Doon ka sumama sa mga faithful. Doon ka sumama sa mga nagtatapat sa Diyos. Kaya alam nyo, sa church, iniiwasan natin yung barkadahan eh. Kung magbabarkada kayo, barkadahin nyo lahat. At kung kayo'y malago, mas maganda. Amen? Amen. Minsan kaya doon sa church, minsan may mga class eh. Class na mga hindi tapat, class na medyo tapat, at class na mga tapat. No? Kung sino yung mga nagsasama, kukumpulan eh, nagsasama eh. No? So alam niyo bakit sinabi ng Amos yung chapter 3 verse number 3? 2 is better than 1. Para kung nangihina yung isa, merong isang nagpapalakas, nagpapaalala, nagpapalakas. Kaya ang Kristiyano, ang fellowship niya, hindi lang yung mahina, maging yung malakas. Amen? Sumama ka dun sa mga, nangihina ka na nga, kasama mo pa, mahihina. No? Minsan medyo umiba ka naman. Minsan, parang nakakabato. Bakit? Kasi yun ang katotohanan. Kaya, hindi ka talaga ganun kasipag eh. Pero subukan mo sumama sa masisipag. Mahihiya kang magtamad-tamad, di ba? Doon sa trabaho namin, pagka may tatamad-tamad, no? At iniligay doon sa mga masisipag, nahahawa eh. Yung bilis ng masisipag, pati siya mabilis. Ilagay mo sa mga tamad. Tamad din magbuhat. Ang bagal. Ang tagal matapos. Napansin niyo ba yun? Sa trabaho, pag maliksi yung kasama mo, nahahawa ka. Di ba? Ganon din. Pag, sa Kristiyanong buhay, pag ikaw ay karnal at sumama ka sa spiritual, nahahawa ka. Kahit hindi ka nagpe-pray, napapapray ka. Kahit hindi ka nag-amen, napapa-amen ka, di ba? O, tingnan nyo. So, ito pa. So, ito yung katotohanan na sabi ng Panginoon na meron kayong lugar na pupuntahan na dadaling ko kayo doon. At sabi ni Thomas, hindi ko alam. Hindi namin alam. Kaya ang karnal, malakas makahila to, makahawa. No? Bakit? Kasi noon, ginagawa ko yan. Kasama ko yung kasimpatya ko. Kung ano yung thinking ko, gusto ko, yun din ang thinking nila. No? Pagka hindi nila thinking yung thinking ko, ayoko sa kanila. No? So naranasan ko po ito eh. Kaya salamat, dito lahat, spiritual. Amen? Amen. Ayan. So maganda, spiritual tayo. No? So, at ito ang sabi ni Thomas, hindi namin alam. Verse number 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Sabi ng Lord, yan. So, alam niyo kung bakit sinulat ng Panginoon ito? Kasi maraming pumupunta sa church, hindi nila alam paano maligtas. No? Hindi nila alam bakit kinakailangan nilang gawin ang isang bagay na hindi naman talaga nila ginagawa.
kagaya ng pagbabasa ng Biblia, kagaya ng pag-awit. Hindi naman talaga nila ginagawa ito eh. So sabi ng Panginoon, I am the way. Siya yung daan at ang katotohanan. Kasi pagka narito ka dahil gusto mo lang maging baptist, sa impyerno ka pa rin pupunta. No? Bakit? Kasi ang daan patungong langit si Jesus Christ. At paano mo malalaman si Jesus Christ ang daan? Sa pamamagitan ng truth. Ano yung truth? Ano yung truth? Yung Bible. Yung kanyang salita. Kaya malalaman natin kung katotohanan eh. Kung nasa Bible eh. Kaya nga meron kayong mga personal Bible. Amen? So, nagdadala ba kayo ng Bible? Amen. Yes, I know. Nagdadala kayo pero hindi kayo nag-uwi ng Bible. Iniiwan nyo dito. No? So, ibig sabihin, hindi ka nagba-Bible reading. Ibig sabihin, hindi ka nagbubuklat ng Biblia, binubuklat mo lang dito sa church. Kaya ayoko makakita ng Bible dito na iniiwan ng Kristiyano. Dadalhin niyo yan, pauwi. Amen? Bakit? Kasi hindi nyo malalaman ang kalooban ng Diyos pagka hindi nyo binabasa ang Bible. So, ilang taong ka ng Kristiyano? Diba? 2, 3, 4. Kaya pagka nagpapamily altar kami, minsan nag-aagawan sa Bible. Asan Bible mo? Kala ko, dinala mo papa. Ako pa magdadala. So, meron akong Bible sa bahay, meron akong Bible sa church. Kasi yung Bible sa bahay, pang Bible reading ko. Bukod yung Bible na dinadala ko at inuuwi, yung Bible na pang preaching ko, yung ginagamit sa church. So, magkaiba. No? So, depende sa inyo. Isa na nga lang Bible nyo naiiwan pa. So, dalhin nyo. Amen? Amen. Bakit? Kasi hindi natin malalaman ang truth pagka hindi natin binabasa ang kanyang mga salita. So, sabi ni Jesus, siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. No? At walang pupunta sa langit, walang makakatiyak ng kaligtasan, pagka hindi si Kristo ang tinanggap mo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay. So, sabi ng Panginoon, verse number 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and verse 7, if ye had known me, kung nakikilala niyo ako, you should have known my Father also. Yan. Kung nakikilala niyo ako, dapat kilala niyo rin ang Ama. So, nagkaroon na naman ng problema. And from henceforth, ye know him and have seen him. Verse number 8. So, kanina si Thomas, ngayon naman si Philip. Verse number 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it's sufficient us. Sufficient us. Pakita mo sa amin ang Ama, sapat na sa amin. Bakit? May tao, may mananampalataya na naguguluhan na tatlo ang Diyos. No? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, ang kilala lang nila, God the Son. So, hindi nila kilalang God the Father. Ayan. So, kaya nga tayo nag-aaral ng Sunday School Kaya nga tayo nagba-Bible doctrine Para ikaw mismo, maunawaan mo, malaman mo, ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia regarding about Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit. Diba? At ang isang church na hindi tinuturo ito, malayo mong maintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon. Magiging katulad ka ni Thomas, magiging katulad ka ni Philip. No? At alam niyo bakit ganito ang tanong ni Thomas? Sa verse number 5, kasi mahilig siya mag-absent. Pagka may church gathering, laging absent. Kaya yung Sunday school, di siya nakaka-attend. No? Kaya nung sinabi ng Panginoon, nagtaka, ha? No? Alala ko na naman yung napanood ko nung isang araw. Sa Amerika, pagka hindi mo raw naintindihan, pardon me? Diba? I'm sorry? Diba? Ibig sabihin, can you repeat? Pero alam nyo, sa mga Pilipino, maganda. Ha? Yun na yun, ha? Sa Italiano, Diba?
So, nagkakaunawaan na kayo. No? Ha? So, ano yung tinuturo? Hindi alam. Ha? So, kaya huwag kayong absent ng Sunday School. Amen? Amen. So, bakit? Kasi isa sa pinakamagandang learning ng Word of God ay ang Sunday School. No? So, mga bata nga, hindi nila malalaman ng Bible story kung walang Sunday School. Tama? So, ganun din ang Kristiyano na hindi mo malalaman ng truth pagka hindi ka nagsa-Sunday School. Why? Because Sunday School is part of worship. No? So, dito binubuksan ang yung kaunawaan, kaisipan, karunungan mula sa salita ng Diyos. So, the home of the saved. Kaya malungkot na doon sa langit, no? It is a place of surprise. Ang langit daw, pagdating natin doon, ito'y lugar ng pagkasurpresa. Minsan, naisip natin, bakit parang wala si... Yung pala, hindi saved. Katulad ni Thomas, katulad ni Philip. Hindi ligtas, hindi born again, hindi na-regenerate, hindi nakaranas ng second birth. Kaya salamat dun sa mga nag-celebrate, hindi lang talagang sa isip lang, kundi talaga kasama ang puso na tinanggap mo talaga ang Panginoon. Amen? Amen. Bakit? Kasi walang pagbabagong magaganap sa buhay mo, no? Kahit tawagin kang Kristiyano, no? Hindi ka pa rin makapapasok ng langit. No? So, the home of the saved. So, sa aking pagtatapos, no? The fear, the focus, the fact na ang Panginoon ay muling magbabalik para kunin ang kanyang mga anak. Wala namang ibang reason para bumalik ang Lord dito sa lupa eh. Tama? So, ang reason lang kung bakit siya babalik dahil sa atin. Dahil sa iyo na Kristiyano. Dahil sa iyo na anak ng Diyos. Ikaw ang babalikan niya. Hindi kung anumang meron dito sa mundo, kundi dahil sa anak niya. At kung anak ka ng Diyos, babalikan ka niya isang araw para daling ka doon sa mansyon na kanyang ipinangako sa iyo. Amen? Amen. Kaya habang hindi pa tayo kinukuha ng Lord, hanggat hindi pa bumabalik si Jesus Christ, mahalagang ang buhay mo ay magamit sa kalooban ng Diyos, sa kanyang gawain, sa pamamagitan ng church. So tayo pong lahat ay tumayo na, tayo po'y mananalangin na. Let us pray to the Lord. Tayo po yumuko at pumikit, panatilihin po natin ang katahimikan. O mahabaging Diyos, muli po kami ang nagpapasalamat sa umagang ito, bagaman ang oras na ito ay piligrosong oras na ang kaaway ay patuloy na gumagawa sa aming kalagitnaan habang ang inyong mga salita na may pinangangaral. Ngunit salamat na ang kaaway ay hindi nagtagumpay, Panginoon, at ang inyong mga salita siya pa rin naghari at nakagawa sa aming mga puso na may karunungan, Panginoon. Salamat po na aming maunawaan na dito sa mundong ito na aming kinalalagyan sa ngayon, pansamantala at hindi magtatagal, ay puro kabagabagan, puro pag-aalala, puro problema, puro paasanin, puro kabigatan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming mga isip, na aming mga puso, tayo nga ay malagak sa iyo lamang, Panginoong Yesus, at hindi sa mga suliranin na aming nararanasan, O Diyos. At minsan pa, piling po namin na sa kalagitnaan ng pangangaral, ay nakagawa po kayo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Habang lahat na kayo po nakapipili, if God touch your heart this morning, kung ang Panginoon ay nakapangusap sa iyong puso, yes, Lord, minsan napupuno ako ng takot. Minsan ako'y nababahala, nababagabag. Nais ko pong mapokus ang aking mga mata, aking puso, sa katotohanan ng inyong mga salita. Tulungan mo po ako na manampalataya, magtiwala sa iyo ngayong umaga, na ako'y huwag ma-sidetrack ng kaaway, Panginoon. I want to be focused on you, Lord, but you only. Kung ganyan ang iyong panalangin, you may raise your hand and I will pray for you. Amen. God bless you, God bless you, God bless you. Nakikita ka ng Diyos. Amen. God bless you, God bless you. Tayo patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, ang aming mga narinig
at pumasok sa aming mga tainga, sa aming mga puso ay sapat na upang huwag kaming malinlang ng kaaway, Panginoon. At ngayong umaga, maraming salamat po na ang inyong mga salita ay naunawaan ko sa aking puso. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito, na ang inyong mga salita lamang ang siyang magbibigay kapanatagan, kapayapaan, pag-asa sa aming buhay, sapagkat isang araw ikaw ay babalik upang kami kunin mo at itira sa isang lugar na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kapayapaan, kasaganaan. Salamat po, Panginoon, sa pangako mong yan na ikaw ay magbabalik. At habang hinihintay namin yan, Panginoon, kami maglilingkod, kami magpapagamit ang aming buhay sa inyong gawain, Panginoon. Kaya sa mga nagtaas ng kamay ngayong umaga, abutin niyo po ang nilalaman ng kanilang mga puso at magamit ang aming buhay sa inyong kalooban, Panginoon. At minsan pa, ang kapurihan pa sa salamat ay aming ibinabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And all the people say, Amen. Amen. So tayo po yung manatiling nakatayo at ating pong tawagin ang ating scripture reading, worship through